So, andito na naman po ang iyong lingkod na si GPC Backyard mga ka-braid. Ito, panibagong araw, panibagong paglalathala na naman po. So, ito is all about ride vlogs mga ka-braid. So, tara, samahan nyo ako maglalathala tayo all about sa rides vlog and mag-sharing din tayo sa konting panahon at mga idea natin sa pagmamaneho mga ka-braid. So, tara, let's go! Mag-intro muna tayo mga ka-braid. So ayun nga po mga kabraid, ito na naman tayo mga kabraid. GPC Backyard is on the rise vlog. Nakasakrang or nakasampa tayo sa isang motorcycle which is Sniper 150 Yamaha mga kabraid. So for today's video mga kabraid, mag-share tayo ng daily life videos natin. All about naman po ito sa ating pagbabiyahe daily on during weekdays. And syempre mga kabraid, mag-share din tayo ng konting idea natin. So ang laman talaga ng video natin mga kabraid is sharing all about sa pagmamahino. Pagmamaniho, kung paano natin ito nagiging paano natin napapanatiling safe ang ating sarili, ano ba ang mga kailangan at ano ba ang mostly ginagawa natin na pansarili lang natin mga kabrid. So tara, mag-share tayo. So ito mga kabrid, almost 6 years na tayo. Alright, nagaganito mga kabrid, hatid sundo, hatid mga kabrid. So ito mga kabrid, ang una-una ko po, baka makuhaan nyo ng konting idea ang mga ginagawa ni GPC para may apply nyo rin sa sarili nyo, or may mga ano kayo kailangan idagdag sa mga kaalaman ko tungkol sa pagmamaneho mga kabrid, mag-comment down below lang po kayo. So ito mga kabrid, mostly ang pinaka para sa akin, ang pinaka kailangan ng isang driver is yung pasensya sa kalsada mga kabrid. Pasensya sa kalsada. Pangalawa, ilagay natin sa ating isipan mga kabrid na ang kalsada po ay hindi racetrack. Damn! Mga kabrid, or yung karirahan, hindi ho. Kaya hindi ka pwedeng magpiga-piga dyan or magkasumpit ng 90 kurbada. Hindi ho pwede. Kawawa naman ang madadamay sa gagawin mong pagkaano yan. Antimano, maiksi ang iyong buhay. Maiksi ang pasensya mo, maiksi ang buhay mo sa kalsada mga kabrid. Kamote tayo na buhay, sa kamote tayo lumaki, sa kamote rin tayo mamamatay. So syempre, ang lagi kong iniisip mga kabrid bago ako magbiyahe is yung mentalidad natin. Yung kailangan naka-chill or naka-relax ang isip natin. Properly health ang nasa health ang ating pag-iisip, relax ang isip natin, ang mindset natin, relax, and then yung body natin. Kailangan nasa kondisyon ng pangangatawan natin. Nasa proper health ang ating pangangatawan sa pagbabiyahe. So ang binabiyahe natin is, although ano lang to, 8 kilometers, 7 kilometers mga kabrid, kailangan pa rin natin ang magkaroon ng isang proper pangangatawan at health. Yung tipong hindi tayo inaantok, yung tipong hindi tayo magugulatin mga kabrid pag may dumaan na 30 pirasong aso. Oh my God! Chill lang tayo mga kabrid. So kailangan relax lang mga kabrid. So pangalawa mga kabrid, naka-relax ang pangangatawan natin, ang ating isipin is naka-relax, masayahin tayong tao, biro tayo ng biro. Pangalawa, syempre yung ating motor mismo mga kabrid. Tama ba? Tama ba? Nasa kondisyon ba? Tama ba ang timing ng iyong makina? Tama ba at natural ba at ayos ba ang kondisyon nito? Na-change oil mo ba ito ng tama sa 2 buwan, 45 days sa isa sa kada 45 days? Yung gulong mo ba mga kabrid, nasa ayos ba? Mahangin ba? Sakto ba sa hangin? Nasa ano ba? Ang sniper kasi mga kabrid, para sa akin, yung gauge nito yung sa likod niya is 33, yung sa unahan niya is 29. Yun ang pressure na PSI na sinasabi. Yes! Yung PSI ng hangin. So kailangan lagi mong na-maintain yun. Every time, every week tayong nagpapabomba mga kabrid, nagpapalagay ng hangin or pakada gasolina natin, nagpapahangin tayo ng ating mga yung mga tires, gulong mga kabrid. Kailangan nasa tamang timing yan, kasi once na magliko-liko ka niyan tapos hindi maayos ang hangin, carambles mga kabrid. What? Pwede kang magkaroon ng disgrasya, slide o ganun-ganon. Tapos yung makina mo is hirap na hirap yan pag flat ang iyong mga tires mga kabrid. So ayan mga kabrid, pag nasa kondisyon ang motor mo, nasa kondisyon ka, relax ang isip mo, pasensyoso ka, abot ka talaga ng mga 6 na taon. Wow naman! Wow! Na walang nadadanasang disgrasya mga kabrid. Kinasaluduhan kita. Hey!
gaya sa atin mga kabrid, tamang chill lang tayo. Nakikita nyo naman, tamang patakbo lang. Hindi naman tayo naghahabol ng ano. Sakto lang kung ibigay sa atin ang sitwasyon na masikip, matraffic, chill lang. Kailangan na mayroon tayong tolerance na sinasabi pagdating sa mga pressure na sinasabi. Pag pressurado ka dahil sobrang traffic, chillax lang. Lagi mong iisipin na mahirap ang buhay sa ospital. Mahirap magkaroon ng mga baling buto, mahirap magkaroon ng mga simentadong paa dahil sa pagkakamuti mo sa daan mga kabrid. So ito advice lang sa mga hindi pa nakakaranas ng simento, 3 beses na sinimento, 2 saklay ang nabulok dahil sa kakasimento. Mga ganon mga kabrid. Huwag nyo pong susubukan gawing karirahan ang kalsada mga kabrid. What? Oh my God! Tsaka antimano, tingnan nyo ang motor mo. Ang motor po natin mga kabrid ay hindi po pang karira yan. Hindi yan yung parang sports bike. Pang service lang po yan. Kaya lagi nyong isipin, hindi porki nakakapagpapiga-piga kayo kahit ano yan, nako po, wag jigo mga kabrid. Talagang mahirap ang buhay, yung tipong maranasan yung yung marami na balatan yung ganito nyo, mga ganun, mga worst ba. Makita nyo yung nyo sa kamay, lumabas na. Mahirap po. Iwasan nyo mga kabrid. Mahirap, nadanasan na natin. Kailangan talaga mga kabrid, bilang nakadanas na sa mga ganong sitwasyon, worst by worst, pasalamat ako mga kabrid, na nabigyan tayo ng pagkakataon na maging buo ulit sa nadanasan nating hindi inaasahang pangyayari sa pagmumotor mga kabrid. So totoo naman mga kabrid ang sinasabi ko, lagi nyo lang isi-safety ang sarili nyo dahil kayo din. At ang problema pa kung pa kayo, hindi lang kayo, buti kung pagpatakbo nyo ng 120 isa kayo lang. Oh my God! Paano yung dadamay? So kawawa naman yung mga taong gusto rin mamuhay ng pagmumotor ng maayos. Mayroong tamang lugar. Ako binibigay ko disiplina ba? Kung gusto ko ng ride vlog, so yun, uuwi ako ng Bicol mag-isa, ayun, ilabas mo doon ang tunay mong yun talaga, makakuha mo talaga ang sapat mo. Yung talagang tipong 800 kilometers non-stop na biyahe. Talagang lahat ng hilig mo talagang mapagbibigyan. So maraming salamat sa patuloy na sumasabay dyan sa inyo lahat dyan, sa mga kaibigan natin. Syempre ito is another way of expressing about GPC Backyard. Hindi lahat ng GPC Backyard ay manok. Alright! Hindi lahat ng GPC Backyard ay food vlog. Hindi lahat ay mga outdoors games. Lahat halo-halo tayo. We are almost a mixed video. Nasa description natin. Although ang name natin is GPC Backyard, nasa description natin ang halo-halo mga kabrid. So anything that is kung ano yung available mga kabrid. So ganyan ride vlogs tayo, daily life na kiting ginagawa, weekdays, 5 times a day, 5 times a week. Mayroon pang extension yan sa mga gala-gala ni ating Mrs. na si Commander mga kabrid. Ingatan nyo lagi ang yung kung ano man yung nasa likod ninyo, pasahero ninyo. Kaya naging successful tayo bilang isang rider dati dahil ayun nga, yung disiplina natin sa daan isa nami-maintain natin sa mga traffic, rush hour, lahat pasensya. Kahit ang dala mo po ay kariton or bike, kung maiksi pa rin ang pasensya mo, hindi hahaba ang buhay mo mga kabrid. Hindi lang ho ang kalsada o ang mga motor ang magiging boarding sa pagkakaroon mo ng matiwasay na buhay, pati po yung mga tao. Paano kung makaengkwentro ka din ng kagaya mo, goodbye Philippines kayong dalawa mga kabrid. So it's a matter of a blink of an eye. Every decisions you make, you must think twice mga kabrid. Pag napag-isipan mo na ang iisipin mo, pag-isipan mo ulit. Yeah, boy! Dahil hindi mo na maibabalik ang mga desisyong hindi tama mga kabrid. Kahit mag-sorry ka pa, nangyari na. So ito advice lang mga kabrid always be patient sa kalsada. Dahil nga po hirap po talaga pag nagkaroon ka ng yung tipong hindi na talaga mabalik mga kabrid. Hindi mo na ma-reverse. Hindi yan kagaya ng tape na pwede mong i-rewind mga kabrid.
So tuloy-tuloy lang tayo. Ito nga paglalathala natin ay tungkol sa pagmamaniho ng safety. Yung mga tamang kondisyon ng ating sarili at ang ating mga yung ating motor at syempre yung pasensya, mentalidad, discipline. Pwede naman, dahan-dahan lang. Hindi tayo kagaya ng iba, hindi tayo kagaya ng nasa kararihan na nakikita natin na parang extreme, mga kabrit. Tamang lang tayo, tamang chill, tamang pagmamahal sa ating sarili. So maraming salamat sa patuloy na pagsabay dyan, patuloy na pag-unawa sa aming mga kalagayan na paiba-iba ang aming mga vlogs, sa mga tunay na supporters dyan at mga mahihilig dumikit sa amin at medyo na sa minsan pagkabuli natin, minsan na wala sa ayos nating pagbibiro. Nagbibiro lang ako. Pasensya na kayo. It's my way. It is who I am. Iba-iba talaga. Minsan hindi ko mapigilan pagkaloko toys ba? Yung tipong kaking ko yan. Alright. So pasensya na sa mga medyo na natin. So maraming salamat pa rin sa tuloy-tuloy lang tayo sa paglago. Tuloy-tuloy lang sa sipag. Huwag niyong huwag niyong susukuan ng pag-YT. Malay mo 1 year, next December sahod na naman. O di every year magsahod, okay lang. At least masaya naman kasi ang paglalathala. Masaya ang paggawa ng vlog and then masaya ang na-encounterong maraming bagong kaibigan. Masaya siya in the sense na nakikita mo yung yung ginagawa mo. Nare-replay mo ng paulit-ulit yung mga mali nagagawa mo at sa susunod nakikita mo kung paano yun itama, mga kabrid. So parang kalsada, mga kabrid, ang pag-YT. Meron kang makakasabayan, sasamahan ka pagdating sa crossroad o sa mga kagipitan, hihiwalayan ka, iiwanan ka, may mamamit kang bagong kasabayan sa pagmamaneho. May meet new friends, mga kabrid. Some goes now, some come back and others stay. Mostly na iniiwanan tayo, mayroon tayong kasabayan na iniiwanan tayo. Meron naman tayong kasabayan na gusto lang nila nasa likod. Yeah, boy. Meron naman tayong kasabayan na kumakanan, kumakaliwa. Ganun lang ang pag-YT. Hindi totoo yan. Kapal ng mukha mo. Maraming salamat and then hopefully po, mga ka-read, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Alright. Maraming salamat po and then God bless po sa inyong lahat. Adios!